Sige po, muli po magandang gabi po mga kapatid at tayo po ay mag start na po sa atin pong online na Bible study. At habang pong hinihintay po natin na makapag-join po yung ilan po sa atin pong mga kapatid po, tayo po ay mag-start po na umawit. Awitin po natin yung "Sa Lupang Mataas." Buhay ko'y umaakyat bawat araw, isang taas, dalangin ko'y walang likas. Diyos sa langit ay iligtas, buhatin mo at itatag ang paa ko sa mataas, kaysa kahapon na tuklas, hanggang sa langit tumaas. Ayaw kong laging may takot at alinlangan ang loob, kung ang iba'y diyan tugtog, ang nais ko ay tumayo. Buhatin mo at itatag ang paa ko sa mataas, kaysa kahapon na tuklas, hanggang sa langit tumatas. Ang aking ibig tirahan, itaas na sa libutan, kahit tukso'y lumagsama, pag-asa ko'y binubuhay. Buhatin mo at itatag ang paa ko sa mataas, kaysa kahapon na tuklas, hanggang sa langit tumatas. Ang karurugay nais ko na maabot hanggang dulo, hindi magtutugot ako hangga't di mapagkay Kristo. Buhatin mo at itatag ang paa ko sa mataas, kaysa kahapon na tuklas, hanggang sa langit tumatas. Purihin po ang Diyos sa atin pong inawit. Isunod po natin ang isa pa pong awit, "Palasyo sa Kaitaasan." Bago po tayo dumako po sa ating pong opening prayer at pangunahan po tayo ni Brother EJ.
iyong landas. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Kahit sa buhay na ito'y mahirap, ang kaulayaw ay usad saklap. Walang sarili, tirahan tiyan doon sa langit. Ako'y may lahat, ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Huwag maawa sa kalagayan ko, pagkat sa langit ang aking Panginoon. Pansamantala naglalakbay dito hanggang bumagtong sa palasyo. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Po, salamat po sa ating pong mga inawit at purihin po ang Diyos. At tayo po ngayon ay dadako po sa ating pong opening prayer. Hilingin po natin kay Brother EJ na pangunahan po tayo sa isa pong panalangin. Hello? Hello? Audible po ba ako? Yes po, Brother EJ. Ayun, salamat. Okay, tayo po yung manalangin. Diyos Ama, maraming salamat po sa gabing ito na ako nagkaroon ng pagkakataon na magbungad sa ating panalangin, at sa kabila po ng malayo po yung aming mga pagitan ay nagkaroon po kami at tatapad po itong ulit yung Bible study namin, at anuman po mga kadahilanan na yung hirap sa pag-connect at yung mga struggle sa aming mga paligid upang pigilan or ma-distract, nandito pa rin po kami ngayon at kapanalangin. Maraming salamat po sa everyday blessing, at sana po bigyan niyo po ng lakas ng loob at pangunawa ang bawat isa sa bago naming matututunan. Ito po yung aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Yan po, muli po magandang gabi po sa atin pong lahat mga kapatid. At katulad po ng ating pong narinig po sa prayer po ni Brother EJ, bagamat tayo po ay magkakalayo, ay pinapasalamatan po natin ang Diyos
at muli po tayong nagkaroon po ng online Bible study. Kaya ngayon po, para po sa ating pong pag-aaral, tayo po ay muli po na makakapakinig ng salita po ng Diyos. Binibigay ko na po kay Brother Wilson para po sa ating pong Bible study. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. At personal po ay ako rin po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon dahil po sa kadakilaan niya. Kung titingnan nga natin yung atin pong distansya ay magkakalayo, pero tayo po ay patuloy na pinagbubuklod, no? Yung ating mga espiritu ay nagkakaisa sa bagay na ito na tayo ay ipagpatuloy natin ang gawain ng iglesia, lalo na po ang ating Bible study, sapagkat ito po ay isa sa mga consecutive meetings of the church, yung ating pong gawain na ito. Kaya lubos po ako talaga na nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Ganon din po sa bawat isa. Tulad po ng aking narinig, minsan mayroong mga problema rin naman sa connection. Pero salamat sa Panginoong Diyos ay patuloy na ang marami sa atin at nagnanais na makabahagi sa gawain ng Panginoon. At sa mga nagdaang pag-aaral po natin, halos tinatalakay po natin yung fellowship, yung pagsasama-sama o yung pakikisama. Nakita natin yung fellowship, yung definition niya, yung koinonia, common, yung mayroon tayong taglay na pagkakaisa. At ang tinutukoy doon ay ang ginawa ng Panginoong Hesus sa ating buhay noong marinig natin ang magandang balita at naliwanagan tayo sa katotohanan na tayo ay makasalanan at tayo ay sumampalataya na ang ating Panginoong Hesus, ang anak ng Diyos mula sa langit, siya'y bumaba rito sa lupa upang sa pamamagitan ng kanyang paghihirap, ng kanyang kamatayan, at ng kanyang muling pagkabuhay, ang bawat isa sa atin na makasalanan ay hindi lamang mapatawad ang ating mga kasalanan, hindi lamang tayo ay bigyan ng katiyakan na sa langit tayo pupunta, kundi nakita natin sa ating mga pag-aaral dahil sa Panginoong Hesus ay nagkaroon tayo ng divine nature sa pamamagitan ng pananahan ng Espiritu Santo sa ating mga buhay. Kaya nagkaroon tayo ng pakikisama, yung communion with God, dahil sa tinaglay natin ang kanyang likas na kabanalan dahil sa pananahan ng Espiritu Santo. At dahil sa ating isama sa Diyos sa pamamagitan ng Hesus, tayo naman ng pakikisisa't isa bilang mga Kristiyano, bilang mga tunay na anak ng Diyos. Kaya sa mga nagdaan ay napapag-aralan natin ang kahalagahan nito. No? Ang ibinunga ng ating ang ating pananampalataya ay nagkaroon tayo ng fellowship with God and fellowship with one another. At nung nakaraan po ay isang napakaganda na pinag-aralan natin na sa ating pagsasama-sama doon sa Hebreo 10:24 hanggang 25. Napakaganda na tayo ay magtinginan sa isa't isa o maging mapagmalasakit sa isa't isa. Hindi lang sa mga bagay na material, lalong-lalo na sa mga bagay na spiritual. At tayo magpalakasan, encourage one another, sapagkat alam naman natin na ang ating buhay dito sa lupa bilang mga anak ng Diyos ay punong-puno din naman ng struggle. Dahil sa ang laman ay naririto pa,
Pangalawa, ang dyablo ay aktibo rin na gumagawa sa buhay ng isang Kristiyano. At ganun din ang attraction ng mundo o yung tinatawag na worldliness. Yung mga bagay na yan ay umihila sa atin upang sirain ang fellowship. Kaya ngayong gabi ay isa sa mga pag-aaralan natin, paano natin mapapanatili yung ating pakikisama sa Diyos at pakikisama sa isa't isa. Fellowship with God, how to maintain fellowship with God and fellowship. Muna po ay manalangin. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po at patuloy na pinangungunahan niyo po kami. Dalangin po namin na patnubayan mo po kami. Patnubayan mo ang mga kapatid, ang bawat tahanan. Ay patnubayan mo ang internet connection. Ay patnubayan mo po. Maging ang mga kapatid namin na wala sa aming online, patnubayan mo rin po sila at ipagkaloob mo po na sa mga susunod ay makabahagi po sila sa gawaing ito na ibinigay mo para kami po ay patuloy na inurish mo sa aming mga spiritual na buhay. Salamat po at ibinabalik po namin ang pinakamataas na pagpupuri at pagpapasalamat sa tanging pangalan lamang po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. At para sa ating teksto ngayong gabi ay makikita natin dito sa unang sulat ni Juan o yung 1 John at babasahin ko na lamang yung chapter 1 verse 6 to 7. Dito tayo magpo-focus nakapatungkol sa ating topic na how to maintain yung fellowship with God and fellowship to one another. Paano natin mapapanatili yung ating pakikisama sa Diyos, yung ating pakikisama sa isa't isa. Ang sabi rito sa ating sa unang 1 kapitulo 1, sabi niya, kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya, ang tinutukoy niya po ay ang sa Panginoong Diyos, no? Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Panginoong Diyos, yung Kanya po kasi rito ang tinutukoy po ay walang iba kundi ang ating Panginoon, no? Ang Panginoong Diyos, ang ating Panginoon. Ang sabi niya, at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaan tayo. If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. At hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. At ang sabi sa verse 7, ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ang tinutukoy niya ang Panginoon, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Kaya purihin ng Panginoon sa Kanyang mga salita. At alam naman po natin na ang tinutukoy dito para nang sa ganon ay maging maliwanag sa atin ito, siguro ay tignan muna natin yung sulat ni Juan sa kanyang ebanghelyo dito sa John. Ang alam ko nasa John chapter 1 ito. Nung sabihin ni John the Baptist na hindi ako ang ilaw, no? Sabi ni John sa John chapter 1 verse 5, at ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi na pag-unawa ng kadiliman. Naparito ang isang tao na sugong mula sa Diyos na ang kanyang pangalan ay Juan. Ito'y naparitong saksi
upang kanyang patotohanan ng ilaw, upang sa pamamagitan niya'y magsisampalataya ang lahat. Sabi po rito sa verse 8, hindi siya ang ilaw, hindi si John. Ang John na tinutukoy po rito ay hindi si John na the apostle, kundi si John the Baptist, no? Sabi niya, hindi siya ang ilaw, kundi pumarito upang kanyang patutuhanan ang ilaw. Si John, alam naman natin, si John the Baptist, hindi siya yung tagapagligtas, kundi siya yung nagpakilala una sa lahat sa tagapagligtas, at ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sabi niya, verse 9, nagkaroon ng tunay na ilaw sa makatwid bagay, ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanglibutan. At maliwanag na ang tinutukoy po rito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Siya yung ilaw. At napakahalaga rin na makita natin na nung tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoon, sa kadakilaan ng kapangyarihan ng Diyos, mula sa kadiliman, tinawag niya tayo mula sa kadiliman, at tayo ay kanyang dinala sa kaliwanagan. 1 Peter sa unang Pedro, chapter 2, verse 9. Napakaliwanag ng tinutukoy dito. Sabi rito, datapwat kayo'y isang lahing irang. Hindi po ang tinutukoy niya rito ay ang mga Hudyo. Ang tinutukoy po na mga hirang, elect, ay walang iba kundi ang mga sumampalataya, ang mga Kristiyano. Sabi niya, datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkakasardote, bansang banal, bayang pag-aari, sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong mga tumawag sa inyo. Sabi niya, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Kaya ang tinutukoy po ito, ang bawat sumampalataya sa ating Panginoon, ang bawat nadatnan ng magandang balita at sumampalataya sa ating Panginoon at tumanggap sa ating Panginoon, tayo po ay naging lahing hirang. Yung sabi nga, a royal priesthood. Kaya yung paglilingkod tayo pong lahat. Dati po kasi yung mga priest lang ang siyang may karapatang maglingkod. Tayo po ngayon, ang bawat isa po sa atin ay may karapatang maglingkod sa Panginoon sa iba't ibang kaparaanan at ayon sa sukat na ibinigay ng Espiritu Santo sa atin. Kaya open ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi ka mukha dati naka line up lang sa mga Levites at sa mga, at hindi lang yan, kundi itong point natin, napakaganda, maraming bagay dito bansa banal. Higit sa lahat, yung ala natin, mula sa kadiliman, tayo ay tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita upang dalhin tayo sa kaliwanagan. Kaya tayo pong mga tunay na sumampalataya, tayo rin po ay tinawag na mga anak ng kaliwanagan. 1 Thessalonians chapter 5. Hindi na po tayo anak ng kadiliman. Sabi sa unang Thessalonica chapter 5 verse 5, sapagkat kayong lahat, ang tinutukoy po rito ay yung mga sumampalataya. Siguro basahin na rin natin sa verse 4. Ngunit kayo mga kapatid ay wala
sa kadiliman. Pansinin natin yung kapatid. Ang tinutukoy dito, hindi yung kalahi o hindi yung kapamilya, kundi ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo ay yung mga kapatid sa pananampalataya, yung mga Kristiyano. Ang sabi niya, ngunit kayo mga kapatid ay wala sa kadiliman upang sa araw na yaon ay masubukan kayong gaya ng magnanakaw. Sapagkat kayong lahat, ang sabi rito, no, ay pawang mga anak ng kaliwanagan at mga anak ng araw. Tayo'y hindi ng gabi, ni ng kadiliman. Mga kapatid, tayo'y mga anak ng kaliwanagan. At ang liwanag na tinutukoy dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Kaya po, pero yung ayon kay Juan, no, yung balikan natin, pero alam nyo, yung mga nagpapatuloy sa pagkakasala, yung mga ayaw nila sa kaliwanagan, ayaw nila sa fellowship. Sabi po dito sa John chapter 3, guro tingnan lang natin at bago natin tutukan yung ating talata. Ang sabi sa John chapter 3 verse 19 to 21, ang sabi rito, at ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan. Ang tinutukoy po ay ang ating Panginoon. At inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Verse 20, sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang wag masaway ang kanyang mga gawa. Verse 21, datapwat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginagawa sa Diyos. Mga kapatid, ayon dito sa ating pinag-aaralan, may mga iilan na nagpapanggap, nagkukunwari na sila ay lumalakad sa liwanag. Kaya sabi sa verse 6, kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaan tayo at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. Nung panahon na yon at maging sa panahon natin, malalaman natin kung talagang tayo ay mayroong tunay na pakikisama, fellowship sa Diyos, ay ang magpapatunay niyan, hindi yung sinasabi natin, kundi yung pamumuhay po natin. Maaring dalawang bagay ito. Maaring siya hindi talaga tunay pa na nasa kaliwanagan. Maaring siya ay nadideceive lang ng kanyang sarili. O dinadaya niya yung iba. Minsan po kasi ganun eh. Minsan pagka nadaya na yung sarili natin, nadadaya na rin natin yung iba. Subalit, ang layunin ni Apostol Juan sa bagay na ito, kaya po ito'y isinulat niya, upang makatiyak sila na sila'y tunay na mayroong pakikisama sa Diyos. Sapagkat ito yung nagbibigay ng tunay na pakikisama sa isa't isa. Sapagkat ang kasalanan po, ang kadiliman na tinutukoy dito ay walang iba kundi ang patuloy na namumuhay sa kasalanan. Sapagkat ang kasalanan ang siyang sumisira sa ating pakikisama sa Diyos.
sapagkat alam natin na ang Diyos ay banal po siya. May kasabihan nga po, hindi mo pwedeng pagsamahin ang langis at ang tubig. Laging umihiwalay. Ganyan din po ang kasalanan at kabanalan. Tandaan natin, ang Diyos ay banal. Kaya nga ang sabi rito sa verse 5, sabi rito, at ito ang pasabing aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ibinabalita na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Dito sa 1 John chapter 1 verse 5. 1 John chapter 1 verse 5. Ang sabi rito, at ito ang pasabing aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ibinabalita na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Mga kapatid, hindi siguro maaring madaya natin ang iba, maaring madaya natin ang ating sarili, pero I doubt kung kaya nating dayain po ang Diyos. Hindi natin madadaya ang Panginoong Diyos sapagkat siya'y Diyos. Isa sa katangian yung deity o yung karakter ng Diyos ay yung omniscient. Nalalaman niya ang lahat ng bagay. Sabi nga, even yung mga buhok natin ay bilang niya. Walang bagay na nalilihim sa Panginoong Diyos sapagkat nakikita niya ang laman ng puso natin. Nakikita niya ang laman ng puso natin. Nakikita niya ang mga na ginagawa natin. Kaya napakalaga. At katulad ng sinabi ko, ang purpose ng sinasabi ni Juan ay upang maging aware ang mga believer nung panahon na yon, sapagkat maraming mga agnostic nung panahon na yon, maraming mga atheist nung panahon na yon, no? Maraming mga minsan nakaka-penetrate sila, nakakapasok sila sa mga kapulungan ng mga mananampalataya. Kaya ito yung sinasabi niya. Merong mga nung panahon na yon at maaaring posibleng kahit sa panahon natin, kahit sa mga pagtitipon natin, sa pagsasama-sama natin, maaari pong present ang mga ganitong nagkukunwari o nandadaya o nadaya siya mismo ng sarili niya. Kaya yung salita ritong sa verse 7, yung salitang but, meron siyang ngunit kung. No? Sabi niya, ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Gusto kong talakayin natin. There is two great blessing na nakita natin kung namumuhay tayo sa katotohanan, namumuhay tayo sa liwanag, namumuhay tayo na may kabanalan sa ating pamumuhay. Mayroon dalawang pagpapala na maintain natin yung ating pakikisama sa isa't isa. At lalo tayong lumalago sa kabanalan sapagkat tayo ay patuloy na nararanasan natin ang kapangyarihan ng dugo ni Jesus na siyang naguhugas sa ating mga kasalanan. Ang tinutukoy dito yung ating everyday life. Kaya yung sinabi rito sa verse 7 na, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Ano siya? Present tense siya.
Although tayo po ay nung sumampalataya ay pinatawad na ng Panginoon, hindi na tayo paparusahan ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Pero ang tinutukoy niya rito, yung kapangyarihan ng kasalanan. At ito yung patuloy tayong mararanasan ang kadakilaan at kapangyarihan ng dugo ni Jesus na siyang tutulong sa atin. Kaya doon sa verse 9, sabi niya, kailangan natin laging inihingi ng tawad ang ating mga kasalanan. At doon sa John 13 din, inugasan ng Panginoon ang mga paa ng mga alagad. Although si Pedro ayaw niya magpahugas, sabi ng Panginoon, kailangan kong gawin ito. Sapagkat ang tinutukoy niyang paglilinis doon ay ang everyday walk. Yung araw-araw na pamumuhay natin. At to maintain natin yung ating fellowship sa Panginoong Diyos. At mapanatili natin ang ating fellowship sa isa't isa. Kailangan tayo na lumakad sa kaliwanagan. Ibig sabihin nito, sa tulong ng Espiritu Santo, makapamuhay tayo ng tulad sa liwanag, tulad ng ating Panginoon. Actually, ito yung purpose ng ating pagkaligtas, mga kapatid. Siguro, tingnan natin yung Roma, Kapitulo 8. Hindi lang po para dalhin tayo sa langit. Kaya, alam nyo, bakit hindi pa po tayo dinala agad sa langit nung tanggapin natin ang Panginoon? Sapagkat ito ang layunin ng Diyos. Makita sa atin ang ating Panginoon. Kaya tayo tinawag na ang church ay the body of Christ. Para sa pamagitan natin bilang isang iglesia, ang church ay hindi siya building, tayo yon. Para makita ang Panginoon. Sabi, ito ang layunin ng kaligtasan natin, hindi lang yung para tayo dalhin doon sa langit. At yun naman ay totoo rin. Sabi rito sa Roma 8, versikulo 29, sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinalaga niya ay kanyang tinawag naman, at ang tinawag ay inaring ganap. Yun nga, pinatawad tayo. No? Hindi na tayo paparusahan. At ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. Ang tinutukoy dito po, pansinin natin, yung layunin, yung purpose ng ating pagkapili o pagkaligtas. Ang sabi niya, sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Kaya ang purpose po ng ating fellowship sa Diyos ay upang, kaya binigyan niya tayo ng divine nature. Kaya ang bawat tunay na Kristiyano mayroon siyang divine nature. Mayroon siya ngayong communion with God. Common union with God. Yun yung fellowship. At tayo na mga nabigyan ng divine nature, mayroon tayo ngayong common. Yun yung fellowship natin. Kaya habang tayo ay patuloy na namumuhay sa kabanalan bilang mga niligtas, napapanatili natin yung pagtitinginan, pagpapalakasan, pagmamahalan. Yun yung diwa, essence ng ating pagsasama-sama. Hindi siya religion. Kaya yun yung difference ng Christian fellowship sa mga religion, mga denomination. Sapagkat ang concern natin ay ang isa't isa. Subalit,
Sabi nga ni Juan, kung ang isa sa atin ay namumuhay o lumalakad sa kadiliman, ibig sabihin yung bumuhay niya ay nagpapatuloy siya sa dating buhay niya. Yun yung kadiliman eh. Dati kayo sa kadiliman. Yun yung dating pamumuhay niya. Yung lifestyle niya. Yung pamumuhay niya na yun. Pagka siya'y nananatili roon, anong sabi? Siya'y walang tunay na pakikisama. Siya ay nagsisinungaling. Siya ay nagpipretend lang. And God knows. Alam po ng Diyos yun. Kaya pagka tayo po ay namumuhay sa kaliwanagan, yung ating pagsasama-sama, nagiging mainit tayo sa pananampalataya. Kaya nga, yung fellowship ay inihalin tulad sa baga ng uling, na pagka ito'y nagkakasama-sama ay nagliliyab, mainit. Sapagkat sa ating pagsasama-sama, naroon ang Diyos. Kaya ang sabi niya, where are 2 or 3 are gathered in my name, I am in the midst of them. Kaya pagka tayo pong lahat ay nagpapatuloy sa pamumuhay sa kaliwanagan, sa kabanalan, sa katotohanan ng mga salita ng Diyos, patuloy natin itong ipinamumuhay. At kung sakali man na tayo minsan ay napepel o nagkakamali, kung humihingi kagad tayo ng tawad ayon sa unang 1:9, tayo ay kanyang lilinisin. Yun yung sanctified life. Kaya ito yung dalawang blessing kapag tayo lumalakad sa kaliwanagan, na maintain natin yung fellowship natin. And tayo ay lumalago, nasa sanctified. Kaya tayo nalilinis, purifying. Yung linis dito, hindi lang siya simpleng pinatawad na tayo sa parusa ng kasalanan, kundi yung kapangyarihan ng kasalanan sa buhay natin. Purifying ito, unti-unti tayong lumalago. Unti-unti tayong nagiging, sabihin natin na from doon sa katulad nung paru-paro, no? Una, kukun, magiging uod na pangit. Tapos hanggang sa siya ay magkaroon ng magandang butterfly. Ganoon ang kalagayan natin, mga kapatid. Unti-unti tayo na nililinis, ang sabi rito, ng dugo ni Jesus. Ang kapangyarihan ng dugo ni Jesus. Hindi yung dugo na papatak sa'yo, hindi yun. Ang ibig sabihin, yung buhay niya na inialay niya doon sa krus. Sapat yun para mapatawad ang ating mga kasalanan upang tayo wag na maparusahan. At sapat yun para unti-unti tayong mahugasan ng lubusan sa tulong ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. Kaya to maintain fellowship, number 1, sabi rito, we must walk in the light as He is in the light. Sabi niya, ngunit kung kayo nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At yan ang totoo. Pagka tayo ay nagpapatuloy sa kabanalan, masaya tayong nagsasama-sama. At ganun din naman, tandaan natin, ang kasalanan ay lagi po siyang cause of broken fellowship with God. Kaya pagka dahil sa kasalanan ay sira yung fellowship mo sa Diyos, ganun din ang mangyayari sa iyo. Masisira din yung pakikisama mo sa mga kapatid. At ang dahilan niyan ay kasalanan. Kaya napakahalaga na tayo po ay mamuhay sa
kaliwanagan. Mamuhay po tayo sa katotohanan. Pamuhay po natin ang mga katotohanan na salita ng Diyos. Huwag po ito na naririnig lang natin. Huwag tayong mamuhay sa kadiliman. Alam niyo po yung mamuhay sa kadiliman, ito yung namumuhay sa flesh. Sa Romans chapter 8, makikita natin, dinefine o inisa-isa ni Apostol Pablo kung ano yung namumuhay sa kadiliman o tinawag niyang walk in the flesh. No? Romans 8. Although basahin ko na lang yung pag kami panahon kayo, basahin niyo yung buong chapter 8, 1 to 9. Pero basahin ko na lang yung verse 7, 8. At verse 9, sabi niya, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos, sapagkat hindi nagpapasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Ang tinutukoy niya yung gusto nitong flesh desire natin, no? At ang nangasalaman, sabi niya, ay hindi nakalulugod sa Diyos. Pero ang sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, datapwat kayo. Ang tinutukoy niya yung mga Kristiyano. Wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Kaya alam ninyo, kung babalikan natin yung lumalakad sa kadiliman, merong dalawang katotohanan dito. Una, maaring siya ay hindi pa talaga Kristiyano. Maaring siya ay hindi pa talaga tumanggap sa Panginoon. Maaring siya wala pa sa tunay na pananampalataya. Yung sinasabi rito sa unang chapter 1, verse 6. Sinasabi niya lang, tinatawag itong lips profession. Kaya nga merong mga nangangaral noon, naririnig ko, sabi niya, Kristiyano sa nguso, hindi sa puso. Medyo magandang quote yun, no? Tagalog pa. Kristiyano sa nguso, hindi sa puso. Kasi sinasabi nila, tinanong, masampalataya sila, naniniwala sila sa Panginoon. Pero, lumalakad sila, namumuhay sila sa kadiliman. Ang sabi ni Juan, you are lying. Kaya possible yon, siya ay isang unbeliever pa. Kaya yung commentary na nabasa ko, sabi niya, yung tinutukoy niya, state of being unsaved. Isa pang kalagayan, hindi lifestyle daw ang tinutukoy ng kalagayan niya. Ang sabi naman ng isa, maaaring ito'y Kristiyano na, subalit siya ay natatalo yung kanyang spiritual. Kasi ang kinot naman niya yung Galatians, yung dito sa Galatia chapter 5. No, una ang sabi ron, baka hindi pa siya Kristiyano. Possible po 'yon. Ang sinabi naman, baka siya Kristiyano na, kaya lang siya natatalo. Sabi rito kasi sa verse 16 ng chapter 5, Galatia chapter 5, verse 16. Ayan, sige, hintayin ko ang alam ko si Daniel ata ang siyang, o kung si Mandy, sila na po ang ating nag-ooperate sa ating mga internet, no? Kundi si Mandy, si Brother Daniel, Sister Mandy. Ang sabi rito sa Galatians 5, sabi niya, verse 16, sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Tapos verse 17, tingnan po natin, sabi rito, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban against sa Espiritu. For the flesh lusted against
the Spirit. Nagnanasa ng laban sa Espiritu. At ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay magkalaban. Kaya, possible, magkalaban. Sabi niya, upang wag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. Kaya dito po sa pinag-aaralan natin, yung balikan natin yung 1 John, yung pong sinasabi niya na siya may pakikisama sa Diyos, sa Panginoon, meron siyang fellowship sa Panginoon, pero siya naman ay namumuhay sa kadiliman, lips profession lang siya, possible na ito hindi patunay na Kristiyano. Second, maaaring siya Kristiyano naman na talaga, kaya lang ang problema, siya ay namumuhay sa kadiliman. Ang pinagbibigyan niya ay ang mga sarili niya, yung sinful nature niya. Kaya nga lagi ko sinasabi, merong magkalaban. Sabi nga ng isang manunulat, mga commentary, Christian heart, ang Christian life is not a playground. It is a battleground. May labanan. At yan ang sumisira sa fellowship. Yun. Kung ikaw ay namumuhay ikaw kapag nasira yung ibuugnay sa atin, yung pakikisama natin sa Diyos Subalit, kung ikaw sa kasalanan, masisira yung pakikisama mo sa Diyos. Because sin is the cause of broken fellowship with God. Kaya yung Kristiyano na out of fellowship with the Lord, siya ay nabubuhay sa kasalanan, siya rin yung nagiging cause kung bakit siya lumalayo sa fellowship. Kaya dito po sa ating maikling pinag-aaralan, to maintain yung genuine fellowship natin sa Diyos is to walk in the light. At kung sakali man na makita mo na ikaw ay nahihila ng laman ng kadiliman, lagi tayo, kaya lagi ko pong ina-advise sa bawat isa po sa atin na bago tayo matulog sa gabi, kahit na silent lang sa sarili mo lang, kahit nakahiga ka na, o kung anong gusto mong posisyon, ay napakaganda na manalangin ka, magpasalamat ka sa Diyos. At higit sa lahat, huwag mong kalimutan na humingi ka ng kapatawaran. Dahil baka mayroong mga bagay na nagawa mo, o naisip mo, nasabi mo, na ito ay gawa ng kadiliman. At nangangako ang Panginoon. Sabi niya sa 1 John 1:9, no? Ito yung confess. Repeat your sins. Yun yung ibig sabihin ng confess. Ipagtapat. Sabi niya, kung ipinapahayag natin, kaya kung ipaparaphrase ko to, pwede kong sabihin na kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na tayo patawarin sa ating kasalanan at tayo lilinisin. Yun yung salita doon na at nililinis tayo. Lilinisin, sanctification. Unti-unti tayong ipupurify. Alam niyo yung ginto, kaya dinadarang yan sa apoy, minsan pinupurify yan. Yung luminis. At kung minsan, ang Panginoon ay dinadarang niya tayo sa maraming pagsubok ng buhay na ito, hindi to hard, hindi para saktan tayo, kundi para tayo matuto, magtiwala at talikuran ang mga kasalanan na siyang nagiging dahilan bakit tayo ay
dumadaan sa mga ganong pagsubok. Kung minsan pagpapalo, kung minsan imbis na pagpapala ang makamtan natin sa Diyos ay pagpapalo. Kung ano-anong mga suliranin. Sapagkat kung tayo ay may pakikisama sa Diyos, pakikisama sa mga kapatiran, kahit na ano pang mga suliranin, hindi matitinag ang ating kapayapaan at kagalakan. Sapagkat tayo mayroong pakikisama sa Diyos at may pakikisama sa mga kapatiran. Yun lang makasama natin yung mga kapatiran ay hindi mapagsidlan yung kagalakan. Yung mga sharing, tulad po kagabi, hindi namin namalayan yung oras from Bible study sa Nueva Ecija. Magkakasama po kami, nila Brother Jim, nila Sister Rachel, Sister Mandy, Brother John. Pauwi na kami, pero nung naupuan namin yung sharing namin, yung fellowship, yun yung fellowship eh. Hindi namin namalayan yung oras. Parang kulang yung oras. Sa sarap, sa tamis, sa kagalakan ng fellowship, ng pakikipag-fellowship sa mga kapatid. But, kung tayo, kaya isang sign na you are weak spiritually kapag ikaw ay matamlay sa fellowship. Yung wala kang sigla sa fellowship. Kasi pagka masigla ka, at yun ay bulot ng tunay na fellowship mo sa Panginoon. Kaya mga kapatid, marahil hindi ko na pakakabain itong lesson natin. Wala nang tatamis sa pakikisama sa fellowship natin sa Panginoong Diyos. Wala nang tatamis sa fellowship nating magkakapatiran. Lalo-lalo na po kung tayo ay namumuhay sa Panginoon. Napakatamis, napakasarap po. Walang malayo, walang mahirap, walang hadlang na hindi natin kaya. Minsan sinasakripisyo na natin ang iba dahil sa sobrang sarap ng pakikisama natin sa Panginoon at ganoon din sa isa't isa. Kaya naway maranasan natin ito sapagkat ang fellowship na ito, ganito ang mangyayari sa atin doon sa langit. Kaya kung boring ka sa mga fellowship, baka pagkarating doon sa langit, pababain ka na lang ng Panginoon dahil boring ka rin. Dahil ganon, higit pa doon ang ating pagsasama-sama, pakikisama sa Diyos. Kaya nga, naway maranasan natin ang tunay na pakikisama sa Panginoon. Kaya babasahin ko uli yung ating talata, unang 1:1, 6:7. Sabi niya, kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nagbubulaan tayo at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. Ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Kaya nakita natin yung how to maintain yung fellowship natin. Nakita natin yung blessing ng namumuhay sa Panginoon, lumalakad sa kaliwanagan. Nagkakaroon tayo ng masarap na pakikisama sa Diyos at sa mga kapatiran. At higit sa lahat, unti-unti tayong binabago ng Panginoon. Pinupurify niya yung ating puso, yung ating isip, ating pananampalataya, yung ating pamumuhay, upang lalo nating maranasan ang sarap ng pakikisama sa Diyos. Tayo manalangin. Ama, salamat po sa oras na muli mong ipinagkaloob. Tunay na kagalakan sa mga puso ang lagi pong makasama ang mga kapatiran kahit sa ganitong kaparaanan. Salamat po, O Diyos,
sapagkat alam namin na ang pinagmumulan nito ay ang aming pagkakaroon ng pakikisama po sa inyo sa pamamagitan po ng aming Panginoong Yesus na siya pong nag-alay ng kanyang buhay, namatay doon sa krus at muling nabuhay upang ang kasalanan na siyang sumisira sa pakikisama po namin sa inyo ay muli po na magkaroon ng kalutasan sa pamamagitan po ng pananampalataya sa magandang balita. Sapagkat nang kami po ay sumampalataya at tinanggap namin ang aming Panginoon, ipinagkaloob niyo po sa amin ang inyong Espiritu Santo upang kami makabahagi sa kabanalan na taglay ninyo. At salamat, kami po na mga tunay na sumampalataya ay nananabik lagi na kami mamuhay sa kaliwanagan upang mapanatili namin ang aming pong pakikisama sa inyo at ang aming pakikisama sa mga kapatiran. Salamat po, nakita namin na kung kami magpapatuloy na magpasakop sa patnubay ng Espiritu Santo, mamuhay sa liwanag, mamuhay sa iyong mga salita sa katotohanan, ay patuloy na kami po ay lilinisin mo, uhugasan mo, nang sa ganon ay patuloy na mamuhay kami sa kabanalan. Pagpalain mo, O Diyos, ang iyong mga salita. Pagpalain mo po ang bawat isa po sa amin. At ang lahat ng ito ay aming samot na langin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good evening po at marahil ay tulad po ng ginagawa natin, tayo po ay nagkakaroon ng mga katanungan o sharing or mga reflection. Bigay ko muna po sa ating MC. Good evening and God bless po. Purihin po ang Diyos. Muli po tayo po ay nakapag-aral po, nakapakinig po ng kanya pong mga salita, nakapatungkol pa rin po sa ating pong fellowship at ganoon din po sa ating din pong mga buhay katulad po ng ating pong napag-aralan. Ay patuloy po tayong lumakad po sa liwanag po at magpasakop po sa banal na Espiritu. At ngayon po, tayo po ay open na po para po sa mga question and answer. At kung meron din pong mga nais po tayong i-share din po, reflection, ay malaya po ang bawat isa po sa atin. Kasi po, baka meron po tayong mga question po mga kapatid. Sige po, baka meron po tayong katanungan po. Last call po. Bago po tayo magwakas po sa awit pa po siguro at hilingin po natin kay Brother Jim ang ating pong closing prayer. Kasi po baka meron po tayong nais po na itanong po at i-share ay pwede rin po. Okay po, marahil po yung ating pong silence. Ito po ay naging maliwanag po sa atin ang ating pong napakinggan at patuloy po natin ipanalangin po ang ating pong mga napag-aaralan ay hindi lamang po natin ito naririnig, kundi lalo po ito po ay naisa sa buhay po natin bilang isa pong mananampalataya.
At bago po tayo dumako sa ating pong pangwakas na pananalangin, minsan pa po tayong umawit. Yung pong inialay ko ang lahat at sa ating pong closing prayer ay hilingin po natin kay Brother Jim na pangwakasan po tayo sa ating pong Bible study po ngayon pong gabi. Sige po, mukhang nagkaka-problem po sa ating pong pag-share screen. Siguro po kahit tayo po ay magwakas na lang po sa ating pong Bible study sa isa pong pananalangin. Hilingin po natin kay Brother Jim na tayo po ay pangwakasan po sa isa pong panalangin. Hello, magandang gabi po. Narinig po ba ako? Yes po, Brother Jim. Okay po, tayo po ay magbukas sa panalangin. Ama namin, banal, dakila ka at makapangyarihan sa lahat. Muli kami po ay nagpupuri at muli ang aming pasalamat sa pagkakataong ito na muling pinagkaloob niyo sa amin upang patuloy na makapagkinig at makapag-aral ng iyong mga salita. Patuloy po na ang aming mga narinig, ang aming mga napag-aralan ay sa puso po namin at patuloy na ito ay magamit namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay at patuloy na kami ay makisama sa ating Ama at ang ating fellowship sa Ama ay patuloy na lumitaw po sa atin sa pamamagitan po ng paglakad po natin sa kaliwanagan. At kung tayo po ay loobin po, Ama, na kung kami ay lumalakad sa kadiliman, kung gabayan niyo po kami upang kami ay makabalik sa kaliwanagan po. At patuloy, Ama, na ipinagpapasalamat din po namin ang kapatid na iyong ginamit sa paghahayag at pag-share ng iyong mga salita. Patuloy po na ikaw ang magbalik ng pagpapala sa kanya, maging sa kanyang pamilya. Bigyan mo po siya ng kalusugan, na kalakasan ng katawan upang patuloy na magamit po niya ito sa kanyang papalaganap po ng iyong mga salita. At pinagpapasalamat din po namin ang mga kapatid na nakapag-online at nakapakinig po ng iyong mga salita. Kayo rin po ang magpala sa kanila, maging sa kanilang pamilya. At sa mga kapatid po na hindi po nakasama ngayong araw na to sa online Bible study na to, kayo rin po ang magpala po sa kanila. At hiniling po namin na sa susunod na pagtitipon sa ganitong kaparaanan ay makasama po namin sila. At patuloy, Ama, na nilalapit din po namin ang fellowship dito po sa Valenzuela Christian Church. Kayo rin po ang
ah, manguna at gumabay sa bawat miyembro ng iglesia po rito sa Valenzuela. Patuloy Ama, ito ay aming ipinagpapasalamat at dinadalangin sa pangalan lamang ng yung bugtong na anak na aming Panginoon Kristo. Amen. Thank you po at good evening po mga kapatid. Evening po. Good evening, bro. Oh. Hello, Pen. Ate. And hello, Teresita. Good evening po. Medyo, bro, may mahina lang ng nawawala-wala yung signal. Pero okay pa rin naman na na-share pa rin ng mga ganda yung mga dapat may God bless. See you all sa Sunday po. okay, bro. Salamat. God bless. Sunday sa mga yan. Oh, meeting natin. Bye. Okay, bye-bye. Saturday din po yung kila video. Yung sa Saturday nga pala, bro, sa may kay brother Romy. Saturday pa yun, di ba? This next Saturday, Next Saturday po. Next Saturday pa yan, bro. 31. Okay, hindi pa pala ngayon. Bye. Bye po. Goodbye. Good night. God bless. Bye.